tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Amen. Hallelujah. Sino po dito yung yung mga karpentero na katulad ni Kuya Pate? Yan. O engineer. We all know bilang karpentero, bilang engineer, ang mahalaga po ang pundasyon. Sabihin nyo nga, pundasyon. Yan, mahalaga po ang pundasyon sa isang tahanan, sa isang bahay, sa structure. Tama ba kasi kapag ang structure po ng ating mga tahanan, ng ating mga bahay ay mahina, pag dumating po ang calamities, dumating po ang mga bagyo, yan, lindol, isang ugalang yan, babagsak na. Tama ba? So ipakita natin yung yung isang structure na mahina ang pundasyon. Yan. Pagka mahina po ang pundasyon natin, kapag lumindol, bumabagsak. Kaya po, pag mahina ang pundasyon, ang binabalikan po yung engineer, yung gumawa. Tama? Kasi dapat po secured ang foundation. Otherwise, kapag ka po mahina ang pundasyon at ito'y bumagsak, it will affect the people na nandun sa loob. Mapapahamak, o maaring mamatay, maaring madisgrasya. So, kailangan po tayo ay maingat sa pag-build ng ating foundation. Yan. That's why dito po sa church, we build our foundation carefully. Sabi niyo, carefully. Pakita natin, Yan. Dapat maingat tayo. Dapat katulad tayo ng isang bahay na yan. Hindi lang maganda tignan, pero dapat matibay. Sabihin mo sa katabi mo, dapat hindi ka lang maganda tignan. Dapat may tibay ka. And nakita natin ang pagbibuild ng foundation, matrabaho at iba't iba ang maraming taong nag-work out ng foundation na yan. Pero ang foundation po natin ay iisa lang. Yan po ang ating topic, Katulad ng kinanta natin, babalikan po natin yung basic. Sabi nga ni Bishop Oriel, without the basic, it will make us sick. Kaya kailangan talaga yung pinaka-foundation. Isa sa mga nag-motivate din sa akin, it really hurts me kasi sa internet po, nakikita ko na how they mock Jesus. We love the LGBT, we love them. We love the people. Pero of course, we are hurt, especially when they are mocking Jesus. Hello? May mga artista, they are mocking Jesus. And may ilan din na mga, hindi naman natin generalize, pero pinaportray po nila that Jesus is a gay. So hindi yun po tamang representation ng ating Panginoong Yesus. So gusto ko po itong i-emphasize sa ating lahat. Alam ko yung iba sa atin matagal ng Kristiyano. Pero balikan po natin yung foundation natin. Bakit? Dapat may matibay po tayong pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Bakit? Kasi po ito po ay ituturo din natin sa ating mga anak. Hello? Kapag hindi po malinaw sa atin, hindi po yan natin maituturo. At ganun din po sa mga kapwa kabataan. Kailangan po, hindi lahat ng ating napapanood at naririnig ay paniniwalaan natin. The basis of truth, the foundation of truth is the Bible, the Word of God. So ano ba sinasabi ng ating Panginoon o ng ating Diyos sa kanyang mga salita? So the title of our message today is Jesus, the Firm Foundation. Amen? So to define firm, it means solid and secure in position. Ulitin ko po, ang firm,
solid and secure. So, matibay yan. Tatanong mo sa katabi mo, are you firm? Are you solid? Are you secured? Kapag solid ka, secured ka. Tama? Pero si Jesus ay hindi lang pundasyon o isa sa mga pundasyon. He is the only firm foundation. Amen? So when you say firm, solid, secured, when our lives is established in Jesus, our lives will be surely secured. Kaya nga lahat po ng mensahe na naririnig natin dito sa pulpito, ito po ay bumabalik sa ating Panginoong Jesus, sa kanyang ginawa doon sa cross. And si Jesus, kung natatandaan niyo po, no, the prophecy of His birth and the prophecy of redemption through Jesus Christ was written, was already declared in Genesis chapter 3, verse 15. Kaya nga, ang solid foundation po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Hello? No, kaya kahit ano man mangyari sa ating paligid, o ano man na mangyari sa katabi mo, o mangyari sa leader mo, hindi ka dyan nakatingin. Because He is not your foundation. She is not your foundation. Amen? She is not your firm foundation. The firm foundation of our faith is Jesus Christ. Amen. At to define foundation, it is something that supports underneath. Sa atin, ang pundasyon nasa ilalim, hindi siya nakikita. Sabi nga nila, pag building, at sabihin natin, yan ay, asan ba si engineer dyan? Nandiyan ba si engineer Christian? Diba? Halimbawa, six-story building yan, kung gano'ng kataas ang building, ganun din kalalim ang pundasyon. Tama ba? Otherwise, pag hindi po yan level or proportion, pag dumating ang bagyo at dumating ang matinding earthquake, babagsak yan. So, it supports underneath. That on which a building is built, the first layer of structure that provides a stable base for the superstructure. Yung hindi po natin nakikita na structure, yun yung foundation na nag-susupport ng superstructure. At alam niyo po, kahit gaano kaganda o kamahal ang nakikita nating building, pero kung hindi po malalim ang pundasyon niyan, baliwala. Hello? No, kaya tayo, yung nakikita sa atin, no, yung of course importante lagi tayong nagcha-church, tama? Dito natin kakatagpuin ang ating Panginoon, dito tayo nakakarinig ng kanyang salita, we fellowship one another. Pero hindi po 'yan ang foundation. Hello? Yung nakikita, tama ba? O yung busy, yung mga ginagawa. Kasi ang foundation ay hindi nakikita at yan po ay natetest sa panahon ng pagsubok. So, Jesus, rin natin ang original definition o meaning ng pangalan ni Jesus. Jesus means, derived from the name Joshua also, it means the Lord is my salvation. Ang Panginoon ang aking tagapagligtas. Pwede ba ipakita natin, no? At basahin na rin po natin from 1 Peter chapter 2 verses 5 to 6. Binanggit po dyan that Jesus is the chief cornerstone. Basahin po natin sa 1 Peter chapter 2 verses 5 to 6. Sabi dyan, you also, as living stones, are built up as a spiritual house to be a holy priesthood. Tayo din daw po ay mga living stone. To offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Because it is contained in Scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone. Kung makikita po natin dyan, may mga bato dyan sa tabi.
yan po ay wall. No? Sa pag-build pala ng wall, kailangan meron niyang tinatawag na chief cornerstone para po yan matibay. So tayo yung mga nakalay down na mga stones. Pero meron tinatawag na chief cornerstone. Now, chosen and precious, he who believes in him will not be disappointed. So si Jesus Christ po, ang chief cornerstone. Amen? Basahin din po natin sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10, as a skilled and experienced builder, I used the gift that God gave me to lay the foundation for that building. However, someone else is building on it. Meron po kasi sa panahon ni Paul dun sa Corinthians, dinil niya, merong nag-lay down ng another foundation. Wala na ibang, pag may foundation na, yun na yung foundation na yun. At ang pinreach at ipinangaral ni Paul nung sa panahon ng Korinto ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya binalaan niya, no? Ang mga taga-Korinto na wala ng ibang pundasyon. Hindi ka na pwede maglagay ng another foundation. Sa ating generation, let us beware. Maraming teachings po ang lumalabas. Pero ang foundation po natin ay naka-lay down na at naka-establish. Only, according to the scripture, it is only through our Lord Jesus Christ. Tignan po natin, each person must be careful how he builds on it. After all, no one can lay another or any other foundation than the one that is already laid. And that foundation is Jesus Christ. Amen. Walang ibang foundation na matibay. Sa ating pananampalataya dito, hindi rin si Pastora Sara o hindi ang anumang founder ng religion. Hindi pera, kundi ang foundation, ang matibay na pundasyon ng ating pananampalataya at ng ating buhay ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen. Babalikan po natin ang pundasyon ng ating buhay. Kailangan malinaw po yan at sigurado po tayo na ang pundasyon natin ay na kay Kristo. Amen. Kasi kapag hindi po si Kristo ang pundasyon ng ating buhay, pag tayo po ay tinamaan na ng earthquake ng buhay, mga pagsubok sa pera, pagsubok sa relasyon, sa pamilya, no? O makita mo yung katabi mo, hallelujah, nasaktan ka, na-offend ka, aalis sa church, hindi na titigil na, hindi si Kristo ang pundasyon mo niyan. Dahil kapag si Kristo ang pundasyon mo, hindi ka magigiba. Na kahit anong nakikita mo at naririnig mo sa iba, o kahit may piso man o 1,000 ang laman ng pera mo o ng bulsa mo, hindi ka matitinag, magpapatuloy ka pa rin. Amen. Dahil ang pundasyon natin ay kay Kristo at si Kristo. Amen. Tayo pong lahat ay pumikit at manalangin. Panginoon, amin pong idinudulog sa iyo ngayong araw na to ang aming mga puso. Lord, continue to establish the right foundation, the firm foundation within our hearts, in our lives, Lord. At iyan lamang ay si Kristo Jesus. Binabalikan po namin muli, Panginoon, at i-check po namin ngayong umaga kung sino ang tunay na pundasyon ng aming buhay. Maraming salamat po, Banal na Espiritu. Patuloy mo po kang bigyan ng pangunawa, Panginoon, upang ang aming buhay po ay umayon sa iyong kalooban. Lalakad po kami sa iyong kalooban. Banal na Espiritu, tulungan mo din po ako upang ito ay maipahayag sa aming kalagitnaan ng may katotohanan at pawang katotohanan lang ayon sa iyong salita. Salamat po, ito pong aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. At lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. Amen. The question is, to which foundation is secured? Saang pundasyon po secured? Amen? No, yung ano ba sa Tagalog yung secured? Matibay. No? Yung sigurado. And where our faith shall be laid down. Kanino natin ilalagay ang ating pananampalataya? Babalikan ko lang po, para po yan ay mas, gusto ko lang pong
ipakita sa atin, no, sa gospel and sa Book of Acts, makita natin may iba't ibang klase ng tao na lumapit kay Jesus, no? Pero sila, meron nang nakabuilt na foundation. Meron na silang unang pinaniniwalaan. Pero kailangan gibain muna yung pundasyon na yon at mag-build ng panibagong pundasyon. Amen? Balikan lang po natin yung buhay ni Zacchaeus. Sino nakakilala kay Zacchaeus? Yung maliit na mama. Si Zacchaeus po ay tax collector. Si Zacchaeus po ay mayaman, kilala, may posisyon, kaya lang kilala siyang magnanakaw. No? Basahin lang natin sa Luke chapter 19 verses 2 to 3. And there was a man named Zacchaeus, a chief tax collector, who was very wealthy. So yun yung description sa kanya. Pag sinabi mong tax collector, for sure yan, magnanakaw. Ayan, diba? Nag-under the table. Kaya mayayaman sila. No? He was trying to see who Jesus was kasi narinig niya na paparating si Jesus. So gusto niya i-discover, sino ba tong Jesus na to? But could not because of the crowd. Because he was short. Sabihin mo nga, he was short. Maliit siya. Pandak siya. Siguro mga 4-footer lang. No? O baka mas maliit pa. So balikan ko lang, si Zacchaeus po was a tax collector. He has the position. Pag sinabi mong tax collector, nakapwesto na yan sa BIR. Tama? So meron siyang influence, may power siya. And also, he was wealthy. He has the possession. Magandang bahay, may kotse, na siguro iba't ibang kotse, sasakyan, no? Pero, meron siyang pero sa buhay niya. Yan. Sabihin mo nga, pero. Mayaman, may posisyon, pero he was a short man. Maliit. Alam natin, pag maliit, pag pandak, excuse me po mga maliliit. Katulad ko, no? There is something we know we should know about short people. Alam natin, mga maliliit, limited yan. Na hindi natatanggap usually sa basketball. Kasi nga maliit. So, there's nothing they can do. Wala na magagawa ang mga maliliit na tao. Tama? Lalo na pag yan ay may edad na, kahit na yan ay hilahin mo pa, hindi pa na yan hahaba yung, yung kanyang legs. No? So it means, pagiging maliit is a birth issue. No? Kasi ipinanganak na siyang ganon, maliit. Okay, magagalit yung mga maliliit, Okay. So the Bible says, Zacchaeus was not able to see Jesus. Hindi niya kaya o hindi niya makita si Jesus. May desire siya na makita si Jesus, pero hindi niya kaya. Hindi niya kayang makita si Jesus. And binanggit din, bago describe that he was a short man, una sinabi because of the crowd. Sinisi ng author kasi yung mga tao, no? Ayun mga taong mga close kay Jesus. Meaning, biniblame yung mga tao na close kay Jesus, kaya hindi makita ni Zacchaeus si Jesus. But honestly, hindi naman crowd ang problema, kaya hindi niya nakikita si Jesus. The real problem is that he was born short. Amen. Marami po sa atin, we sometimes blame the church people, the church crowd, why we cannot experience o see Jesus. Kasi siya kasi yung grupo na to No? Kaya hindi ako makapagpatuloy. Hindi ko maranasan, hindi ko maramdaman si Jesus kasi siya But like Zacchaeus, the real problem is not the church. It's not the people of the church. Wala namang perfect na church kasi nandito ka, nandito tayo. Tama?
Sabi nga, pagka naghahanap ka ng perfect church, pag nakakita ka ng perfect church, huwag ka pupunta doon. Kasi magiging imperfect na. No? So many people blame the church why they cannot experience Jesus, they cannot continue. But the church is not the problem. The reality, the problem is that we are born short. Sabihin mo, I am short. I am short. Unang-una, tignan niyo po, no? Kasi marami tayo talaga, we are born short. We are born sinners. Hello. Ang sabi po ng Bible sa Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. We are all sinners. We are born with a sinful nature. Hello. Kaya nahihirapan po natin maranasan at makita si Jesus. Hindi dahil sa katabi mo. Hindi dahil sa church people. Hello. Sinong aamin? Kailangan natin aminin na meron talaga tayong pagkukulang at meron tayong pagkakamali. Amen. At katulad ni Zacchaeus na mayaman, may posisyon, may pundasyon sa kanya eh. No? Meron siyang pundasyon na eh. Ang tawag doon, world's foundation. Hello? No? Kaya si Zacchaeus, bago niya na-encounter si Jesus, o bago na lay down ang tatoong foundation sa kanya, may pundasyon na sa kanya. World's foundation. Ano yon? Sasabihin, maaring kung andito si Zacchaeus, sasabihin niya, I am wealthy, but I was born short. Ang pundasyon niya ano? Pera. Ang pundasyon niya, posisyon. Hello? Pero kasi hindi yon ang firm foundation. Meron na siyang pera, may posisyon na siya, bakit gusto niya pang makita si Jesus? Ibig sabihin, may kulang. Hindi lang po yung height niya ang kulang, kundi merong kulang sa buhay niya. Kaya gusto niyang ma-encounter si Jesus. Kaya ka nandito. Kaya tayo nandito. May asawa ka maganda, gwapo, may pera naman, may trabaho ka. Tama? Pero alam natin may kulang. I am born short. Amen. So it means si Zacchaeus, short siya in a sense na maliit. Tayo, we fall short on the glory of God. Pero it doesn't mean that we lose the desire for God. Amen. It only happened that we have the sinful nature. Kasi sa totoo lang po, tayo, naghahanap din talaga tayo ng, hinahanap din natin, may desire tayo to know the spiritual things, right? No? May craving naman din pa tayo para sa Diyos. There is a craving for the spiritual. Kaya nga marami, no, nag-involve sa psychic, nag-i-involve sa fortune telling. Tama? Because we want to know the unknown. We also engage in horoscope, yung mga posisyon ng bituin. Kasi meron tayong hunger sa supernatural. Kasi nga, naghahanap pa rin tayo. Because we came from God. Yun nga lang, minsan nahahanap natin yun sa maling lugar o sa maling object. We need God. Tama? Hello? Katulad ni Zacchaeus, kailangan niya ang Diyos. Kailangan po natin ang Diyos. But because of our stature, we cannot see God because we are born short. Kaya kahit anong gawin natin no? Sumapi na sa relihiyon, nagpenatensya na, tama? Kulang pa rin. We can sometimes hear God, and sometimes we are blaming the church, people, why we don't have a relationship with God. Minsan, biniblame na lang natin sa ibang tao kung bakit hindi tayo nakakapagpatuloy o bakit hindi
hindi natin nararanasan si Lord. But honestly, theologically, biblically, the Bible says our problem is not the church people. Our problem is our birth and our behavior, our attitude. Fall short means we are sinners. Hello? Tayo ay makasalanan. Sabi po sa Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is no one righteous, not even one. Walang matuwid ni isa. Walang matuwid ni isa, walang ipinanganak na matuwid. Kaya lahat po tayo kailangan natin ng tagapagligtas. We are not weak. We are sinners. We are wicked. We have the tendency to do evil. We are not losers, but we are disobedient. And we are dead because of sin. Tayo po ay patay dahil sa kasalanan. Hello, kaya nga sabi ng Bible, we need to be born again. Kasi patay po tayo eh. Kaya may mga pagkakataon, hindi natin naiintindihan ng Diyos. Hello? Na kahit anong klaseng ritual ang gawin natin, ay hindi pa rin talaga natin maabot ang kaluwalhatian ng Diyos because we are dead of our sin. Let not the world throw therapy language. Minsan po hinahanap pa natin sa mga therapeutic, no, mga therapy, no, para gamutin ang ating kondisyon. Pero hindi po yan magagamot ng therapy. Hello, hindi ko naman sinabing masama yan. Kasi kung therapy ang kailangan natin, dapat God send therapist, not His Son. Not Jesus. Anong sabi sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but will have everlasting life. So ang ating Ama, ang ating Diyos, ipinadala niya sino? Ang kaisa-isang anak, dahil alam niya po ang ating kondisyon. We are short. We fall short of His glory. We are sinners. That's why He sent His Son, Jesus Christ. Our condition cannot be saved by trying harder. That is what the religion is teaching to us. Trying harder. But we can only be saved by trusting Jesus. Sabi niya, trusting Jesus. Amen? God did send Jesus not to bring religion, but instead He gave the cross. Sabi niya, He gave the cross of Jesus. Hindi religion po ang ibinigay sa atin, kundi the cross of Jesus, the message of the cross of Jesus Christ. What Jesus had done on the cross. Kaya nga walang relihiyon na pwedeng magsabi na pag sumapi ka, naging member ka ng relihiyon na yun, ay ikaw ay maliligtas. Walang founder ng religion ang napako sa cross. Hello? Kaya kapag naintindihan po natin generation, ng generation na to, ang mensahe ng cross at ang ginawa ni Jesus sa cross, hindi nila imamak si Jesus. Hello? Only through Jesus Christ that we are saved. Sabi po sa 1 Peter chapter 2:24, He personally carried our sins. Dinala po ng ating Panginoong Yesus ang ating mga kasalanan sa Kanyang katawan. Sabi dyan, He personally carried our sins in His body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right. And by His wounds, we are healed. As we admit that we are sinners. Hello? Kaya alam niyo po, walang ibang mensahe na dadalhin po tayo, mga outreach leaders, mga cell leaders, mga pastors. There are no message above the message of Jesus Christ. Walang ibang mensahe na dadalhin tayo, kundi ang mensahe patungkol kay Kristo. Dahil si Jesus po ang nagdala ng ating mga kasalanan sa Kanyang katawan. Upang tayo po ay magkaroon ng kapatawaran at para po ang makancel ang kasalanan sa atin.
Hello? At tayo ay makapamuhay ng tama. Amen? No? Ngayon po mga maliliit na bata pa lang marunong nang magmura. Marunong nang sumagot-sagot sa mga nanay. Hello? Nakakakalungkot po ang generation na ito. Yung hindi mo pa nga tinuturuan, natututo nang gumawa ng kasalanan, di lalo na yung nasa paligid. Maimpluwensyahan. Kaya kailangan po natin ituro ang generation na to kay Kristo. Dahil walang ibang nagdala ng ating mga kasalanan, kundi si Jesus lang, para po tayo magkaroon ng kapatawaran. Hello? It is by faith. Sabi niyo, by faith. It is by His grace. Ang religion po, it teaches us to try harder and harder. Walang pwedeng magligtas sa atin, kundi si Jesus lang. Yung mga tinuturo po sa atin, yung how to be successful, how to improve, hindi naman po sa masama yan, tama, but they cannot help us to have a relationship with God. Walang ibang bridge, walang ibang tulay patungo sa Ama, kundi si Jesus lang. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me, Jesus said. Amen. Ang relihiyon po, it will teach us to jump higher, to reach God. Abutin natin ng Diyos. Hindi po yan ang mensahe ng gospel. Hindi yung abutin natin ng Diyos. Ang message ng gospel ay inabot tayo ng Diyos. Amen. Religion will teach us to jump higher, to try harder to reach God, but still we cannot truly experience God by trying harder or doing rituals. Yung pagpepenitensya, paglakad ng paluhod, tama? They are all short. Sabi niyo, all short. They are all short doings. Kahit yung mga abuloy, donasyon, it will not save our souls. Sabi sa John 14:6, kabisahiduhin natin to. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Kaya nga, ano bang pundasyon ang meron tayo? No? Hindi kaya katulad ni Zacchaeus, maaring may posisyon, may possession, mayaman, kilala, but still short. Sabihin mo, I am wealthy, but I was born short. Amen. Number 2, I am devoted, but I was born short. Ito naman, na si Zacchaeus, ang pundasyon niya, pera, posisyon. Meron naman, binanggit sa Bible, ang kanyang pundasyon ay yung pagiging deboto. Yung iba, debote. Yung deboto. Na religious, being religious. Being religious will not save us. Going to church will not make you a Christian. Like going to McDonald's, cannot make you a hamburger. Pag pumunta ka sa church, hindi automatic Christian ka na. Katulad ng pagpunta mo ng McDonald's, hindi ka naman magiging hamburger pag pumunta ka sa McDonald's. Diba? Pwede sabihin natin, yes, I am a good person. Wala naman akong tinratong masama, wala akong inagrabyado, lumaki ako sa isang debotong pamilya. Merong ganun na binanggit sa Bible. Devoted. Si Cornelius. Si Cornelius was a good, devoted person. Sino magsasabi sa atin dito, devoted ako? Pag maliit pa lang, talagang laman na ako ng church. Si Cornelius po, sabi ng Bible, he was a devoted person. He was a good person. But why God sent Peter to him? Devoted naman siya.
Religious naman, sabi sa ibang translation, religious naman si Cornelius. Pero bakit pinadala ng Diyos si Peter kay Cornelius sa kanyang sambahayan? Because Cornelius need to hear the message about Jesus and to become born again. Dahil ang pagiging deboto po o religious ay hindi makakapagligtas kay Cornelius. Actually, sabi sa Bible, tingnan po natin Acts chapter 10 verse 2, he was a religious man. He and his whole family worship God. He also did much to help the Jewish poor people, tumutulong sa mga mahihirap. And he was also constantly praying to God. You see, nasa kanya na ang katangian na pwedeng sabihin mong pwedeng maligtas. Nag-worship, nagpe-pray, tumutulong sa mahihirap, religious. And sabi sa Acts, kung babasahin natin, kinausap ng Diyos si Peter sa pamamagitan ng panalangin, inihanda ang kanyang puso, dahil si Cornelius po ay non-Jewish. So kailangan pumunta ka kay Pedro para ipahayag mo si Jesus. Kailangan ma-born again siya at ang kanyang pamilya. Anong sabi sa verse 36? Etong mensahe ni Peter. You know the message God sent to the people of Israel, announcing the good news of peace through Jesus Christ, who is Lord of all. Ang ipinangaral po ni Pedro ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa isang devoted, sa isang religious family, sa isang generous man. In short, sinasabi ni Peter sa kanya, kailangan niyong ma-born again. Kailangan mong ipanganak na muli. Kailangan mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil hindi ka pwedeng maligtas ng pagiging devoted. Hindi ka pwedeng maligtas ng pagdodonate. Hindi ka pwedeng maligtas ng pananalangin lang o pagwo-worship. Hello? Dahil ang basic, parang sa pag-aaral yan, no? Hindi ka pwedeng tumungtong ng accounting 2 kapag walang accounting 1. Hindi ka pwedeng maging disciple kung hindi ka believer ni Jesus. Hindi ka pwedeng maglingkod nang hindi ka muna maliligtas sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo Jesus. Kailangan dumaan ka muna dun sa cross. Tanggapin natin si Jesus. Ang ating pananampalataya, ilagay natin kay Jesus. Hello! Kaya lahat po tayo dito, kailangan dumaan muna kay Kristo. Kaya pagdating natin sa langit, tatanungin tayo bakit kita papapasukin sa langit? Hindi natin pwedeng isagot na, religious po ako, lagi ako sa church. No, devoted ako, namimigay po ako ng mga donation. Tumutulong ako sa mahirap, namimigay po ako sa mga nabahaan. Isa lang ang sagot po dyan. Isang susi lang para makapasok sa langit. Tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Yun lang po, wala ng iba. Yung mga mabubuting gawa po, resulta na lang yan ng ating pagtanggap kay Kristo. Hello? Yun na yung pangalawang level. Pero kailangan yung level 1 si Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, ang level 1 si Jesus. Ang pundasyon si Jesus. Amen? Meron pa isa, si Nicodemus. Sabi sa Bible, si Nicodemus po ay religious leader. He was a teacher of the law. But Jesus said to him, you must be born again. Religious to. Guro ng mga batas. Ano sabi sa John chapter 3 verse 1, there was a man named Nicodemus, a Jewish leader who was a Pharisee. Matindi ang mga pinag-aralan nito.
Nagbabasa to pinag-aralan ng scripture. But sabi sa verse 3, Jesus replied, I tell you the truth, unless you are born again. Maliban na ikaw ay ipananganak na muli. Walang in-establish si Jesus dito na anumang aral, kundi sabi, ipanganak kang muli. You cannot see the kingdom of God, so don't be surprised when I say to you, you must be born again. Sabihin mo sa katabi mo, you must be born again. Kaya minsan tinatanong pa, anong relihiyon mo? Born again. Born again is not a religion, although nilalagay po natin doon. Kaya nilalagay ko doon Christian. Kasi kailangan required eh. But born again is an experience. Ito ay pagkapanganak na muli. Sabi ng ating Panginoong Hesus, ang pinanganak sa laman ay laman. Pero dahil nga tayo po ay ipinanganak with a sinful nature, nagkasala po tayo, kailangan na, kasi nga tayo po ay patay sa spirito, kaya kailangan ipanganak tayo sa spirito. Basahin po natin yung John chapter 3, ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipanganak sa spirito ay spirito. Kaya kailangan nating ma-born again. Kailangan yung spirito natin ay mabuhay, magkaroon ng resurrection. At magkakaroon lang ng resurrection yan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na siyang nag-resurrect. Hello, kaya si Jesus po ang magbibigay sa atin ng buhay. Si Jesus po ang magdudugtong sa atin at sa Ama. Sabi siya ang mediator natin. Hindi ang relihiyon, hindi ang founder, hindi si Pastora Sara, hindi ang leader mo. Ang bridge natin, ang tulay natin ay si Jesus. Kaya pag ito po ay naging malinaw sa ating lahat, wala na mababackslide. Kahit ano pa mangyari sa buhay ng katabi mo, hindi naman siya pundasyon mo, hindi naman siya ang tulay mo. Amen. Kahit tumambling-tambling pa yung katabi mo, hindi sa wala kang pakialam, pero yung pananampalataya mo ay matibay dahil nakapundasyon kay Kristo. Amen. Maaring katulad po tayo na Zacchaeus, we can be as bad as Zacchaeus, magnanakaw, makasalanan, or pwede naman din katulad tayo ni Nicodemus at Cornelius na mabait, devoted, maraming alam sa Bible. However, ang katotohanan, we are short. Kulang pa rin. Tama? Kulang pa din tayo. Alam natin yan dahil tayo po ay makasalanan. We cannot see God because our hearts are wrong. Our spirit is dead. We have a birth problem. We have a behavior problem. We cannot change by ourselves or by our own. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin ng sarili lang natin. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa o sa ating mga donasyon. Or hindi natin pwedeng ayusin ang buhay natin sa pamamagitan ng pagtatry harder o gawin ang mga ritual. Being religious or doing rituals is not the solution. Amen? Trying harder, therapy may bring some improvement sa buhay po natin, but they cannot bridge us to the relationship with God. Some people left God, yung ibang tao, huminto na, iniwanan ng church because of the crowd of the church. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang titingin sa tao. O kahit ano, paano hindi ako titingin? Nakikita ko. Nakikita ko nga siya. Kaya nga Hindi siya ang pundasyon mo. Ulit-ulitin ko sa'yo, hindi siya ang pundasyon mo. Kaya wag mong gawing excuse yung katabi mo. The real reason is what the Bible says. Ito, hindi yung church people ang problema. Hindi rin yung malalapit kay Jesus ang problema. Ang problema ay, we are born short.
Amen. Katulad ni Zacchaeus. Some people in the church might be mean. Di ba? Minsan may parang nakaka-offend. Di ba? Pero alam niyo yung offense kasi, depende yun sa puso. Sabi nga to the pure, everything is pure. Kapag tama ang puso, kahit medyo masakit ang sinasabi, pag tama ang puso mo, kaya mong tanggapin Or medyo masasaktan ka, pero pag tama ang puso mo, may point siya. Naalala ko po nung ako, practice kami nung kantata, no? Christmas kantata. Ako talaga, ako gustong kumanta talaga wala po ako sa tono. Ano po ako noon, sintonado talaga ako. Mahilig lang po talagang kumanta. Di sinali na ako sa Christmas kantata. Di nag-practice kami, no? Talagang todo bigay ako sa practice. Bago pa lang po ako dito sa Grace Note. Sabi ng isang kapatiran, no, bago pa lang ako dito sa Grace, sabi, Sarah, alam mo ba? Sabi niyang ganon. Maganda sana ang boses mo sintonado ka lang. Sabi, andun sila Pastor Alan, andun sila Alan, ano pa kami noon, young people. Alam niyo sila na-offend. Yung mga nakarinig ang nahiya. Pero sa akin, naisip ko lang, wala lang, basta ako kakanta pa rin. Hello? Kasi pag tama ang puso mo, kahit masakit, kahit ano pa yung sabihin, tama ba? No? You can take it. Baka kailangan i-improve. Kaya alam niyo ginawa ko noon, hindi ako na-offend. Nag-aral ako ng voice lesson. Basic and advanced. Hello, depende sa puso mo Yung dapat, pag tamang puso, tama ang response. Hello. No, magpapasalamat ka pa dun sa mga nagko-correct. Some people in the church might be mean, but that is not the reason we cannot see and experience God. Pag seeker ka, makikita mo talaga si Jesus. The real reason is because we are sinners, we fall short of His glory, and we are dead in our sin. Our condition is we are separated from God because of sin. Our attitude, our behavior as a sinner is the real problem. Amen. Kaya dito sa atin, amin lang. Amin lang ng amin. Minsan ayaw nating umamin. Naghahanap tayo ng masisisi sa ating behavior o sa ating choice o sa ating decision. Ang demonyo po, our enemy, lie. Nagsisinungaling. Ito ang sinasabi ng demonyo sa atin, come to the church para makita ka ni pastora, makita ka ng leader mo, or for the sake of someone, you know, na close kay Jesus, enough na yan. Sige, pumunta ka na. Sinabi kasi ni Kuya Marvin pakita ka na dyan. Umupo ka, pakita ka, mag-observe ka, but the devil said, never experience or see Jesus. Kaya nga, pag tayo nag-church, hindi dahil para sa katabi mo, hindi para kay pastora, hindi dahil para sa leader mo, kundi para maranasan mo si Jesus. Para makita mo si Jesus. Amen. So ano ang foundation ng buhay natin? Yan. That brings me to the second point and to the last point. Our firm foundation. The only firm foundation is Jesus Christ. Kaya kung meron man tayong mga pundasyon sa buhay natin ngayon, kung ang pundasyon mo, yung katabi mo, yung leader mo, si pastora, gibain mo na yan kasi hindi yan firm foundation. Kung pera, kung posisyon, no? Kaya ka nandyan kasi leader ka ng church, wala akong magawa, ginawa akong leader ni pastora. Sa leader ako, kaya andito ako. Gibain mo na din yan. Because the firm foundation is found in Jesus Christ. Ngayon, ang i-build mo sa buhay mo, sa life mo, ay si Jesus. Anong sabi sa Romans chapter 5, verse 8? But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Ito ang foundation natin Nung makasalanan pa tayo, nung wala pa tayong kakayanang gumawa ng tama, ang mga choice po natin ay mga palpak, mga mali.
Minahal na tayo ng Diyos. Hello? Wala ka pang ginagawang maganda, minahal ka na ni Lord. Pinahalagahan ka na ni Lord. Tayo ka, Chris, tayo. Dito ka. Yan. Amen. Hallelujah. Harap ka sa kanila. Sino yung karga mo? Ha? Si Levi. Inaalagaan ni Chris. Tama. Minamay day niya pa yan. Pinapakain niya. Minamahal niya. May plano siyang maganda kay Levi. Ayan pa isa. Ang tanong ko, Chris, anong ginawa ni Levi na maganda para mahalin mo? Wala po. Wala. Pero mahal niya. Wala pang ginawang maganda si Levi, pero inaalagaan niya. Minamahal niya. Ganon din po ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Wala pa tayong ginagawang maganda. Tayo po ay nasa kasalanan pa. Tayo po ay disobedient pa. Pero minahal niya na tayo. Kaya anong sabi? Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sige, maraming salamat, Chris. Upang ang sino mang manampalataya ay maliligtas. Amen? Basahin din po natin sa Matthew chapter 1:21. Sabi po dyan, she will give birth to a son and you are to give him the name. Say the name. You are to give him the name Jesus, because He will save His people from their sins. Sino daw? Anong pangalan ang magliligtas sa atin mula sa kasalanan? Ang pangalang? Oh, hindi pangalang Marvin, hindi pangalang Jeffrey, hindi pangalang Chester, hindi pangalang Sarah, pangalang Jesus. Ano po sabi? Basahin din natin sa Acts chapter 4 verse 11. This Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina. Hindi po magiging matibay ang isang pader kung walang cornerstone. Parang ganito. Yan. Haligi. Pinatitibay po ng cornerstone ang wall. Magiging matibay lang po tayo kung meron po tayong cornerstone, and that is Jesus Christ. Amen? Ano sabi sa verse 12? Salvation exists in no one else. Ulitin ko po, salvation exists in no one else. For there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang tanging pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus. Kaya wala po tayong ipangangaral, wala po tayong ituturo sa cell group, sa outreach at sa church na ito, kundi ang pangalan ni Jesus na siyang nagliligtas. Amen. Si Jesus, sabi niyo nga si Jesus. Ito po, para maging mas malinaw po, gagamit po ako ng ilustrasyon. Noong pong 2017, ang kapatid ko po ay nagbakasyon kasama ang kanyang anak. Tapos nung babalik na po sila sa Hong Kong, kasi residente po sila doon eh, hinatid namin, ihatid na po namin, binaba na namin sa airport. Nasa airport na po sila. Nakapagpas sa baggage area, sa immigration, dumaan na rin po. But when they are about to enter the airplane, the door was closed. Nasaraduhan po sila ng eroplano. Lumuhod na nga yung ate ko lumuhod siya sa stewardess. Sabi niya, parang awa mo na, buksan mo to. Naalala ko tuloy yung mga virgin na na walang oil, di ba? Nasaraduhan. Sabi niya, buksan mo na. Sabi niya gano'n. Parang awa mo na. Sabi ng ate ko, lumuhod na siya sa stewardess, pero hindi po sila pinapasok. So in short, they missed the plane. They missed the plane, so they missed the flight.
They were not able to go back to Hong Kong. Kaya kami po, buti na traffic kami, tumawag. Sabi niya, balikan niyo kami dito sa airport, di kami pinapasok ng eroplano. One thing I realized, that being in the airport does not mean you reach your destination. Amen? You need to get inside the airplane in order to reach your destination. Tama? The church is the airport. Jesus Christ is the airplane. Amen. So, we should never miss Christ while we are in the church. Kaya nga hindi sapat na nasa church tayo. Pero hindi naman tayo sumakay kay Kristo. We don't have a religion and miss Jesus Christ. Being around with the Christian people won't bring us to heaven. Because the way to heaven is not the church membership. Ulitin ko po, going to heaven is not the church membership, but to be in Christ. Sabihin mo nga, in Christ. We need to repent from our sin, to place our trust in the name of Jesus Christ, and to receive forgiveness of our sins. Kanino natin italaga ang ating pananampalataya at pagtitiwala? Kay Kristo. Hello, don't settle for being in the church. Be in Christ. Yes, we love the church, but we will not miss the love of God and believe in Jesus. Maraming tao po, they might enjoying the airport but miss the flight by missing the airplane. Hello, are you missing the airplane? When you miss the airplane, you cannot come to your destination. We might be enjoying in the church, but we will miss heaven if we miss Jesus, the carrier of to our eternity. The church is not the carrier to eternity. Membership to church is not the carrier to eternity, only Jesus Christ. Amen? We might know the name of the church. Alam natin, ang pangalan ng church nyo? Jagia. But yes, we know the name of the church, but we do not personally know the name above all names. Jesus. And without acknowledging Him as Lord. Hindi enough na alam natin, ang church natin, kilala ang Jagia pagdating sa Rospak, sa JICA. No, pag sinabing Jagia. Pero ang tanong, si Kristo ba kilala mo? Kilala ba natin? Personally, meron ba tayong relationship with Him? Hello? Si Lord kasi, ang Diyos kasi, wala siyang acquaintance. He only have children. Hindi pwede yung, kilala lang sa muka. Kilala lang sa muka. Meron lang si Lord, anak. Amen. It means when you are a child of God, you have a personal relationship with Him. Amen. Anong sabi sa John 1:12? But to all who have received Him, to all who have received Jesus Christ, to those who believe in His name, He has given the right to become God's children. Tayo ay nagiging anak na ng Diyos kung tayo ay mananampalataya kay Jesus. And this is the challenge. Hello, matagal na tayo o bago pa lang tayo? Ito po ang tanong ko na iiwanan sa ating lahat. The question is, do you know Jesus? Do you know Him personally? Do you see Him? Do you experience Him? Kung ang pundasyon po natin ay pera, posisyon, o material, o ano man ang meron tayo, kapag yan ang pundasyon natin, pero na-miss natin ang pangalan o ang relasyon sa ating Panginoong Yesus, it is in vain. Amen. Do you know Jesus personally? Is Jesus your Lord and Savior? Do you know that He died for your sin?
Alam mo ba na si Jesus ay namatay para sa kasalanan nating lahat? Do you ask Him to wash your sin by His blood? Walang ibang object na pwedeng maglinis ng ating kasalanan. Walang donasyon na pwedeng maglinis ng ating kasalanan. Hindi yung pagiging mabait ang pwedeng maglinis ng ating kasalanan. Only the blood of Jesus Christ. Amen? Have you ever, or are you already get inside the airplane? Hello? Another question, is your name written in the Lamb's Book of Life? Nakasulat na po ba ang ating pangalan sa Book of Life? Anong sabi po sa Revelation 21:27? Basahin po natin. Nothing evil will be allowed to enter, nor anyone who practices shameful idolatry and dishonesty, but only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. Maisusulat lamang po ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Kung tatanggapin natin, kung tayo magsisisi sa ating mga kasalanan at tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, kung ang kanyang banal na dugo ay acknowledge natin na siyang maglilinis sa lahat ng ating mga kasalanan. And another question, if you are going to breathe your last breath, yung huling hininga mo, anong sasabihin kaya ng tao? He left home o he went home? Where is our home? Where is your home? Isang daan lang para makapunta tayo sa Ama. Sabi niya, in my Father's house, there are many mansions. Jesus said, I am preparing it for you. Pero hindi tayo makakarating doon kung hindi po tayo sasakay sa eroplano. Kung hindi po natin tatanggapin si Jesus, kung hindi po siya ang pundasyon natin. Amen? God wants you to know the good news. Kaya po ang tawag natin sa 4 books, the first book of the New Testament is the gospel. It means the good news. Pero para malaman po natin ang good news, kailangan muna natin aminin na may bad news. The bad news is we are in bad condition. We are sinners. And we need a Savior. That is the good news. Yes, we are in bad condition. We are sinners. We cannot save ourselves. We are bound to hell. Kahit ano pang gawin natin, sumapit tayo sa anumang klaseng relihiyon, gumawa tayo ng mga ritual, kahit sabihin mong magpenitensya ka tuwing Holy Week, hindi yan maglilinis ng iyong kasalanan. Hindi niya kayang bawasan ang iyong kasalanan. Dahil isa lang ang sinabi po sa Biblia na siyang maglilinis ng ating kasalanan. Yan ay ang dugo ni Jesus. Yes, bad news. We are in bad condition. We are short. We cannot change ourselves. We cannot change our situation. We cannot change even our destination on our own. But there is Jesus. Amen? The message of the gospel is not try harder. The message of the gospel is trust Jesus. Trust God. Believe in Jesus. Sabi po sa Romans chapter 10 verses 9 to 10, if you declare with your mouth, Jesus is Lord. Say, Jesus is Lord. Say, Jesus is Lord. If you believe in your heart that God raised Jesus from the dead, then you will be saved. We believe with our hearts, and so we are made right with God.
Naniniwala tayo mula sa ating mga puso na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay. At siya ang ating Panginoon, siya ang ating leader, siya ang ating hari. And we declare with our mouth to say that we believe, so we are saved. It is by faith. It is by faith. Is that freedom? This is the message of freedom. Kaya alam niyo po, ang reliyon mapapagod po tayo dyan because we are trying harder. But the message of the gospel is freedom. Put your faith in Jesus. 1 Corinthians 6:2 in the scripture, God says, when the time came, I listened to you. And when you needed help, I came to save you. That time has come. This is the day to be saved. Ito ang araw ng kaligtasan. Na binubuksan ng ating Diyos para sa ating lahat. Hindi na natin kailangang manalangin ng ilang beses para maligtas o para mapatawad o malinis ang ating mga kasalanan. Hindi mo kailangang lumakad ng paluhod mula sa labas papunta sa altar. Hindi mo na kailangan sugatan ang iyong sarili para mapatawad ka. Lumapit lang sa Panginoon with a repentant heart and believe that Jesus died for you and for me. And He resurrected. Amen? ABC po. Sabi niyo, ABC. Alam ko, madami sa atin alam na to. ABC, pero gusto ko lang po i-remind sa atin. At dapat alam po natin to para sa pagbinahagi natin. ABC, simple ABC. To get saved. Number 1, letter A, admit that we fall short. Admit. Humble. Be humble. Mayaman ka, may pera ka, may posisyon ka, matalino ka, maganda ka, gwapo ka, o anumang pundasyon na meron ka. Aminin mo, you fall short. You are born short. We are sinners. Admit that we are sinners. Kaya sabi ng Bible, walang pwedeng magmalaki sa atin ni isa. Dahil walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Admit that we are sinners. Letter B, believe that Jesus died and rose from the dead. And letter C, confess that Jesus is Lord. Yan po ang sinabi ng Biblia. Amen? Gusto ko pong iwanan sa inyo ang verse na to, Ephesians chapter 2 verse 4. But God is rich in mercy because of His great love for us. We were dead because of our sins. But He made us alive together with Christ. It is God's kindness that saved us. God has brought us back to life together with Christ Jesus, and He has given us a position in heaven with Him. He did this through Jesus Christ out of His generosity to us in order to show His extremely rich kindness in the world to come. Extremely rich kindness. Napakabiyaya, punong-puno ng awa, napakabait ng ating Panginoon. Kaya kahit anuman sitwasyon natin, kung kasing sama o mas masama pa tayo kay Zacchaeus, anuman ang ating nagawang kasalanan, na halos hindi na tayo mapatawad ng ating kapamilya. Pero sa Diyos may kapatawaran because of His extremely rich kindness. God saved you. God saved me. God saved us through faith as an act of His kindness. You had nothing to do with it. Being saved is a gift from God. It is a gift from God. Hindi natin kayang tapatan. Amen. Hallelujah. It's not the result of anything you have done. No one can boast about it.
God has made us what we are. He has created us in Christ Jesus to live lives filled with good works that He has prepared for us to do. Amen. Kaya magsisimula po tayo sa ating Panginoong Yesus. Siya ang ating pundasyon. At kung meron man po tayong nagagawang mabuti ngayon, kung tayo po ay naglilingkod ngayon sa tao, kung tayo po ay nakakapagbigay, kung tayo po ay nagiging mabuting anak, kung tayo po ay nagiging mabuting disciple, nagiging compassionate and passionate leader, yan po ay hindi sa sarili nating gawa, kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nagagawa at nakakagawa tayo ng mabuti, nagiging mabuting ama tayo, nagiging mabuting ina tayo, nagiging mabuting anak tayo dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Siya ang ating firm foundation. Amen. At kung dumating man sa panahon na ikaw ay madapa, magkamali, siya pa rin ang ating pundasyon. Tayo po ay makakabangon. Amen. Hallelujah. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Sa umaga pong ito, gusto ko pong i-clarify sa lahat, sa generation na to, bata, matanda, babae, lalaki. Nang ating pananampalataya po ay ilagak natin sa ating Panginoong Yesus ang pagrespeto, ang pagmamahal, ang pagtanaw, ang pag-acknowledge sa ating Panginoong Yesus. Hello? Kung ano man po tayo meron ngayon, yan ay dahil kay Kristo. Napakabuti ng ating Panginoon. Hindi lang po kaligtasan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi kalayaan. Kalayaan mula sa sakit, kalayaan mula sa kahirapan, kalayaan makapaglingkod. Na dati tayong makasalanan, dati tayong kilala bilang makasalanan, adik, barumbado, babaero, masamang anak, lahat na ng klase ng kasalanan na maari nating na magawa. Nakikilala tayo ng mga tao, pero sa pamamagitan ni Jesus, ngayon, ginagamit ka na ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Kung meron man po tayong pundasyon sa buhay natin na na-build up, katulad ni Zacchaeus, pera, posisyon, religion, hindi po yan ang firm foundation. Pag dyan ang pundasyon mo, magigiba ka. Hindi rin yung katabi mo. Hindi ang tatay mo, hindi ang nanay mo. Kaya kahit anong mangyari sa testing ng pamilya, hindi ka magigiba. Hindi ka aayaw. Bakit? Dahil si Jesus ang matibay na pundasyon. Amen? Hallelujah. Sige po, tayong lahat ay pumikit manalangin. Palitan ng mga dapat palitan. Kung may mga maling pundasyon, kung hindi matibay na yan ay hindi matibay na pundasyon, gibain natin, i-demolish po natin yung mga maling pundasyon sa buhay natin. Hindi si Pastora Sara ang pundasyon mo. Hindi ang leader mo ang pundasyon mo. Si Kristo. Jesus will never fail. Amen? He won't fail. Your leader might fail. Your pastor might fail. Your parents might fail. Your children might fail. But Jesus will never fail. Amen?
Make Jesus your firm foundation. Hallelujah. 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 Come on, let us put our trust in Him. Let us pray. Lord Jesus, I admit that I am a sinner. I fall short from your glory. I admit, Lord, na lahat ng aking mabubuting ginawa, donasyon o anuman, Panginoon, nang akala ko po ay makapagbibigay ng kaligtasan sa akin. Lord, kulang pa rin. Patawarin mo po ako. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. At ginigiba ko po ang mga maling pundasyon sa buhay ko. At sa oras na ito, I declare and I believe that Jesus died for me. Cleanse me from all my sins through your blood. And I believe that you resurrected from the dead. Jesus, I confess that you are my Lord. You are the Lord of my life. You are my firm foundation. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kung ipinanalangin mo yan, mula sa iyong puso, may matibay kang pundasyon sa buhay mo. Huwag mong kakalimutan na pinagtibay ka na ni Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya kapatid, anak, kung ano man mga pagsubok na dinadanas mo ngayon, make Jesus your firm foundation. Amen? Hallelujah. He will not fail you. He will not fail you. He will not fail you. Come on, let's worship the Lord. Let's worship Him. Thank you, Jesus. Everything around me shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. Joy in chaos. I got peace that makes no sense, so I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life in Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't.
church, people of God, children of God, Jesus will never fail us. He is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. He is the same yesterday, today, and forever. He is the same God. He is our Savior. He is our Lord. He is the Savior of this generation. Hallelujah. Kaya po wala po tayong ibang mensaheng dadalhin sa mga tao na sukat ikaligtas, kundi ang tanging pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. Malinaw po sa atin ngayon, umaga, ang firm foundation natin ay si Jesus. Ang firm foundation ng ating pananampalataya ay si Jesus. Kaya ang dadalhin po nating mensahe ay si Jesus. Amen? Amen. And this is the challenge. Paglabas po natin ng church na ito, ng Jagia Building, are you ready to share the firm foundation? Are you ready to share Jesus? Amen. Hallelujah. Sige po tayong lahat ay manalangin minsan. Pataas natin ang ating mga kamay. Panginoong Jesus, we are committed. We are dedicated. We are devoted because of your blood, because of your salvation, because of what you have done on the cross. And now we have a message carrying to the people. And our message is Jesus Christ died on the cross. He resurrected and He